Ayan, congratulations to Gilas, no, for your gallant effort. You fought till the end. Ngayon lang ako gagawa ng reaction kasi kahapon, pagtingin ko sa views nung parang info dissemination ko about sa game schedule ng Gilas, wala 256 lang yata yung views. Sabi ko, naglaho na yata yung mga followers ko na mahilig sa basketball dahil konti lang views. So, hindi na lang ako gumawa kagad ng reaction kahapon pagkatapos ng laro dahil yun nga, wala namang views yung info dissemination ko. So, pagtingin ko ngayon, umabot na pala ng 1,000. Sabi ko, meron palang nanood. So, ngayon lang ako gagawa ng reaction. So, grabe yung ginawa ng Gilas, no? Lumaban sila hanggang katapusan. Pero, ang negative lang na nakita ko, no? Nababasa ko sa social media na nag-mature na yung mga players natin. Para sa akin, hindi pa totally nag-mature. Bakit? Dahil nung lumamang na sila ng pit, if I may recall it, hindi ko na kasi pinanood yung replay eh. Pero alam ko na ito yung nangyari dahil ito yung reaction ko eh. Nainis ako, nagalit talaga ako. Sabi ko, putsak naman oh! Nag-celebrate na kaagad, hindi pa nga tapos yung laban. Kasi parang lumamang na sila ng 4 nun, yung Gilas. Tapos na-shoot ni Kiembao yung 3. So, nag-celebrate na sila kagad. Tapos, nagsitakbuhan na yung mga New Zealand players. Yung isa, pumesto na kagad sa corner. Ayun, tumira ng 3, pasok. Tapos, pagbalik sa ball position sa Gilas, hindi sila naka-score. Tapos, pagbalik sa New Zealand, parang nagpenetrate yung veterano nilang player. 2 beses yun. Tapos, yung pangalawang penetration niya, nakakuha yata siya ng foul nun. Kaya, na-shoot niya yung free throw. So, lamang na ng 1 point yung New Zealand. Hindi lang ako sigurado kung yun ba talaga yung sequence nun. Basta, madali lang nabawi ng New Zealand yung lamang ng Gilas na 7 points. Dahil, nag-celebrate nga. Hindi pa nga tapos yung laban, nag-celebrate na. Yun ang masasabi kong negatibo dun sa laro na yon na nangyari. Nagsi-celebrate na. Hindi pa tapos yung laban eh. Wala pa. Hindi pa hindi bumalik sila kagad sa depensa. Kaya ayun. Naka-score kagad yung New Zealand. Nabawi. Madali lang nabawi yung 7 points na lamang nila. So, yun dapat ang tingnan nila doon. Pero, eto. Ang the best. Kudos to talaga. Diliano. Isipin mo, from a player's point of view, ikaw isang player. Nasa bench ka. Tapos yung laban, sobrang intense na. Thrilling na masyado. Tapos biglang huhugutin ka. Dying seconds na lang. Huhugutin ka. Malamig ka nun eh. Nasa bench ka. Tapos biglang huhugutin ka ng coach mo. 'Di ba? Hindi mo talaga sa isang player na kakabahan ka. Pero siguro, ang ipinasok sa utak ni Diliano nung time na yon, siguro sinabi niya sa sarili niya na, ito, hinugot ako ni coach. So may tiwala si coach sa akin. No? So kaya, tinira niya nung pagbaba niya ng bola, pumunta siya sa wing, yung defender niya, hindi sumunod sa kanya eh. So, nalibre siya dun sa wing. Itinira niya. Pak! Pasok! Ayun, nag-overtime. Tapos pangalawang overtime, hinugot na naman siya. Galing sa bench. Masasabi ko, grabe ang ginawa ni Diliano. Hindi na yung tsamba. Dahil 2 beses niyang ginawa. Ha? Siya nakapag-overtime dahil sa ginawa niyang 2 tres na yun. And, ang kagandahan ba, galing ka sa bench, malamig ka niyan eh. Galing ka sa bench, malamig ka talaga niyan. Tapos grabe yung ginawa ni Diliano. Sa tingin ko talaga, yung mindset niya nun, pinasok ako, hinugot ako ni coach eh. May tiwala siya sa akin. So ako ang pupukol nito, ako ang titira nito. 2 beses talaga. Itinira ni Diliano yung tres. 2 beses nag-overtime dahil sa tres ni Diliano. Grabe. Okay, the best yung ginawa ni Diliano nun. Sana sa July 6, kontra Australia, sana sila talagang mag-mature na, wag mag-celebrate. Hanggat hindi pa tapos yung laban, wag mag-celebrate. Wag. Saka na mag-celebrate pag tapos na yung laban at nanalo na tayo. Yun. Pag kahit lumamang tayo, balik kagad sa depensa. Yun kasi nangyari eh. Hindi bumalik agad sa depensa. Nung lumamang, wala. Score ka agad yung New Zealand. Ang bilis lang talaga na bawi yung lamang nila na 7. Grabe, sayang talaga yun. Tapos, yun din palang free throws. Yun, sayang. Dapat
kahit papaano may pasok yan, yung free throws. Kaya nga tinawag na free throws yan dahil free. Pero minsan naman, talagang sumasablay, pero hindi naman yung maraming sablay talaga, no? No? Sa free throw, no? Kasi yan naman ang trabaho nyo di ba? Bakit hindi ka mag-practice kahit 500 free throws a day? Tingnan natin kung hindi ba tataas yung percentage mo sa free throw shooting. Sige, hanggang dito na lang. Haba na ng reaction ko. Good luck sa next game. Gilas ha? Kontra Australia. Larga!